Mga babae, pag-usapan natin ang isang bagay na mangyayari sa ating lahat ngulit walang gustong pag-usapan sa hapagkainan. Nasa labas ka kasama ng mga kaibigan, nakaupo sa isang tahimik na restaurant at biglang nagpasya ang iyong katawan na gumawa ng anunsyo na makakapag-alis ng silid. Kung ikaw ay higit sa 50 at nagtataka kung bakit ang iyong digestive system ay tila nagkaroon ng sariling pag-iisip, hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi ka nag-iisip ng mga bagay. Kumusta sa lahat? Narito ako ngayon dahil ang paksang ito ay nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan, ngulit ito ay nababalot ng kahihiyan at katahimikan. Ngunit narito ang katotohanan kung ano ang nangyayari sa iyong digestive system habang ikaw ay tumatanda ay ganap na normal, maipaliwanag sa siyensya at higit sa lahat, mapapamahalaan. Ngayon, sumisid tayo ng malalim sa 10 pagkain na sinasabi ng mga doktor na ang pinakamalaking salarin sa likod ng labis na gas sa mga kababaihan higit sa 50. Ngunit, higit pa riyan, mauunawaan natin kung bakit ito nangyayari at kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung paano nagbabago ang iyong digestive system sa pagtanda, kung bakit nagdudulot na ngayon ng mga problema ang ilang partikular na pagkain na hindi kailanman nakaabala sa iyo noon, at higit sa lahat, magkakaroon ka ng practical na roadmap upang makaramdam muli ng komportabla at kumpiyansa. Sasaklawin din namin ang ilang nakakagulat na pagkain na maaaring nasa listahang ito na hindi mo pinaghihinalaan at ipinapangako ko sa iyo, ang ilan sa mga ito ay magugulat sa iyo. Magsimula tayo sa pundasyon. Ang iyong digestive system sa 55 ay hindi ang parehong sistema na mayroon ka sa 25 at hindi iyon isang detekto, ito ay biolohiya. Isipin ang iyong digestive system na parang isang makina may langis na tapat na gumagana sa loob ng mga dekada. Tulad ng anumang masipag na makina, ang ilang bahagi ay nagsisimulang gumana ng iba sa paglipas ng panahon. Una, ang iyong tiyan ay gumagawa ng mas konting hydrochloric acid. Ito ay maaaring tunog technical, ngunit ito ay mahalaga dahil ang acid na ito ay tulad ng unang pagpapakilala ng iyong pagkain sa proseso ng pagtunaw. Kapag wala kang sapat, ang pagkain ay hindi masisira ng kasing husay na humahantong sa pagbuburo sa iyong bituka, at ang pagbuburo ay nangangahulugan ng gas. Pangalawa, bumababa ang iyong digestive enzymes. Ito ang mga molekular na gunting na pumuputol sa iyong pagkain sa maliliit na piraso na talagang magagamit ng iyong katawan. Ang mas konting mga enzyme ay nangangahulugan ng mas malalaking particle ng pagkain na umaabot sa iyong mga bituka, kung saan ang mga bakterya ay pumupunta sa kanila na gumagawa ng gas bilang isang byproduct. Pangatlo, at ang isang ito ay maaaring mabigla sa iyo, ang iyong bakterya sa bituka ay nagbabago ng malaki. Ang mga kapakipakinabang na bakterya na tumulong sa iyong digest ng pagkain nang walang kahirap-hirap sa iyong mga kabataan ay maaaring bumaba, habang ang iba pang mga bakterya na gumagawa ng mas maraming gas ay naninirahan. Ngunit narito kung saan ito ay nagiging talagang kawili-wili para sa mga kababaihan partikular. Sa panahon ng perimenopause at menopause, ang pagbaba ng estrogen ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong reproductive system, ito ay nakakaapekto sa iyong buong bituka. Ang estrogen ay talagang tumutulong sa pag-regulate ng paggalaw ng pagkain sa pamamagitan ng iyong digestive tract. Kapag bumaba ang mga antas ng estrogen, ang pagkain ay gumagalaw ng mas mabagal na nagbibigay ng mas maraming oras sa bakterya upang i-ferment ito at makagawa ng gas. Ito ang dahilan kung bakit maaari mong mapansin na ang mga pagkaing kinain mo sa buong buhay mo ng walang problema ay biglang nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Hindi dahil bigla kang nagkaroon ng intolerance, ang sistema ng pagproseso ng iyong katawan ay umunlad. Ngayon, sumisid tayo sa mga pagkaing malamang na nagiging sanhi ng iyong digestive distress. Gusto kong maging malinaw sa simula, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong alisin ang lahat ng mga pagkaing ito mula sa iyong dieta.
Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pag-unawa kung aling mga pagkain ang pinakaapektuhan sa iyo ay makakatulong sa iyong gumawa ng matalinong mga pagpipilian tungkol sa kung kailan at kung paano tamasin ang mga ito. Magsimula tayo sa malinaw na isa, beans at munggo. Marahil ay narinig mo na ang childhood rhyme, ngulit may seryosong agam sa likod kung bakit mas naaapektuhan tayo ng beans habang tayo ay tumatanda. Ang mga bean ay naglalaman ng mga komplikadong asukal na tinatawag na oligosaccharides, particular na raffinose at stachyose. Ang iyong maliit na bituka ay kulang sa enzyme na alpha-galactosidase na kailangan upang ganap na masira ang mga ito. Sa iyong mas bata pang mga taon, ang iyong gut bacteria ay mas mahusay sa paghawak ng mga compound na ito. Ngunit habang nagbabago ang iyong microbiome sa pagtanda, ang mga asukal na ito ay umaabot sa iyong malaking bituka na halos buo kung saan ang mga bakterya ay masigasig na nagbuburo sa kanila na gumagawa ng hydrogen, methane at carbon dioxide. Gayunpaman, narito ang bagay. Ang beans ay mga nutritional powerhouses, puno ng protina, hibla at mahalagang mineral na lalong kailangan ng matatandang kababaihan. Ang solusyon ay hindi pag-aayis, ito ay paghahanda at unti-unting pagpapakilala. Ang pagbabad ng beans sa magdamag at pagtatapon ng nakababad na tubig ay nag-aalis ng marami sa mga problemang asukal na ito. Ang pagsisimula sa mas maliliit na bahagi at unti-unting pagtaas ay nagbibigay daan sa iyong gut bacteria na umangkop. Maaaring mabigla ka nito dahil pinag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamasustansyang pagkain sa planeta: broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, repolyo at kale. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng raffinose, ang parehong tambalan ng beans at mga sulfur compound na maaaring maging particular na mahirap para sa tumatandang digestive system. Ang mga compound ng sulfur ang nagbibigay sa mga gulay na ito ng kanilang katangiang amoy kapag nagluluto at maaari silang makagawa ng katulad na mabangong mga resulta sa iyong digestive system. Bukod pa rito, ang mga gulay na ito ay mataas sa hibla na sa pangkalahatan ay mabuti para sa iyo, ngulit ang iyong nagbabagong digestive system ay maaaring mahirapang magproseso ng malalaking halaga ng mahusay. Ang kabalintunaan ay malupit ito, ang eksaktong mga pagkain na inirerekomenda ng mga doktor para sa kalusugan ng puso, pag-iwas sa cancer at lakas ng buto sa matatandang kababaihan. Ang susi ay paghahanda at timing. Ang lubusang pagluluto ng mga gulay na ito ay masisira ang ilan sa mga problemang hibla at ang pagkain ng mas maliliit na bahagi ng mas madalas sa halip na malalaking serving paminsan-minsan ay makakatulong sa iyong system na umangkop. Dito nagiging personal ang mga bagay para sa maraming kababaihan. Maaaring nasiyahan ka sa gatas, keso at yogurt sa buong buhay mo nang walang problema, ngunit ngayon, kahit isang maliit na serving ay hindi ka komportable at mabagsik. Hindi ito ang iyong imahinasyon. Ito ay lactose intolerance na nabubuo sa edad at ito ay hindi ka panipaniwalang karaniwan. Ang iyong katawan ay gumagawa ng isang enzyme na tinatawag na lactase upang matunaw ang lactose, ang asukal sa mga produkto ng paggawaan ng gatas. Para sa maraming tao, ang produksyon ng lactase ay natural na bumababa pagkatapos ng pagkabata. Maaaring napanatili mo ang sapat na aktibidad ng lactase upang mahawakan ang paggawaan ng gatas sa iyong mas bata pang mga taon, ngulit ang kombinasyon ng pagtanda at mga pagbabago sa hormonal ay maaaring magbigay ng balanse. Ang partikular na nagpapahirap dito ay ang mga produkto ng paggawaan ng gatas ay madalas na inirerekomenda para sa matatandang kababaihan upang mapanatili ang kalusugan ng buto dahil sa kanilang nilalaman ng calcium. Ang mabuting balita ay hindi lahat ng paggawaan ng gatas ay pantay na nakakaapekto sa lahat. Ang mga matapang na keso tulad ng may edad na cheddar at parmesan ay may napakakaunting lactose, habang ang gatas at malambot na keso ay may higit pa. Ang Greek yogurt ay kadalasang naglalaman ng mga kapaki-pakinabang na bakterya na tumutulong sa pagtunaw ng lactose.
Ang isang ito ay nahuhuli sa maraming kababaihan na may kamalayan sa kalusugan. Lumipat ka sa walang asukal na gum, diet sodas at diabetic-friendly na pagkain sa pag-aakalang gumagawa ka ng mas malusog na mga pagpipilian. Ngunit ang mga produktong ito ay kadalasang naglalaman ng mga sugar alcohol tulad ng sorbitol, mannitol at xylitol. Ang iyong maliit na bituka ay maaari lamang sumipsip ng maliit na halaga ng mga sugar alcohol na ito. Ang natitira ay naglalakbay sa iyong malaking bituka kung saan ang mga bakterya ay nagbuburo sa kanila, kadalasang nagiging sanhi ng gas, bloating at kung minsan ay pagtatae. Habang tumatanda tayo, kadalasang nababawasan ang ating tolerance para sa mga compound na ito, ibig sabihin, ang mga produktong walang asukal na hindi kailanmang nakaabala sa iyo noon ay maaaring magdulot na ngayon ng malaking kakulangan sa ginhawa. Ang malupit na kabalintunaan ay na maraming kababaihan ang nagdadaragdag sa kanilang pagkonsumo ng mga produktong ito habang sila ay nagiging mas may kamalayan sa kalusugan sa pagtanda na hindi sinasadyang nadaragdagan ang kanilang paghihirap sa pagtunaw. Nagiging mahalaga ang pagbabasa ng mga label, ang mga sugar alcohol na ito ay nagtatago sa lahat mula sa mga gamot hanggang sa mga lozenges sa lalamunan. Teka ang buong butil ay dapat na maging malusog na pagpipilian, tama ba? Talagang para sa pangkalahatang kalusugan ang mga ito, ngunit maaari silang maging hamon para sa tumatandang digestive system. Ang buong butil ay naglalaman ng mataas na halaga ng hibla, kabilang ang hindi matutunaw na hibla na hindi natutunaw sa tubig. Ang iyong digestive system ay kailangang magtrabaho ng higit pa upang masira ang mga komplikadong carbohydrates na ito at kung ang produksyon ng iyong enzyme ay bumaba sa edad, ang ilan sa mga fibers na ito ay umaabot sa iyong malaking bituka na hindi natutunaw. Pagkatapos ay i-ferment sila ng bakterya na gumagawa ng gas. Bukod pa rito, ang ilang buong butil ay naglalaman ng mga FODMAP, fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides at polyols, mga compound na particular na may problema para sa mga sensitive na digestive system. Ang solusyon ay hindi upang maiwasan ang buong butil, ngunit upang ipakilala ang mga ito ng paunti-unti. Kung kumakain ka ng karamihan sa mga pinong butil at biglang lumipat sa isang high-fiber diet, maaaring magrebelde ang iyong digestive system. Ang mga unti-unting pagtaas ay nagbibigay daan sa iyong gut bacteria na umangkop at dumami ang mga kapaki-pakinabang na species na humahawak ng maayos sa fiber. Ang isang ito ay tila halata, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagtalakay dahil ang mekanismo ay nagbabago sa edad. Ang mga carbonated na inumin ay naglalaman ng dissolved carbon dioxide gas. Sa iyong mga kabataan, maaaring nakapag-burp ka ng mahusay upang mailabas ang gas na ito. Gayunpaman, ang tumatandang digestive system kung minsan ay nahihirapan sa pagpapalabas ng gas, at ang carbonation ay maaaring mag-ambag sa pakiramdam na namamaga at mabagsik. Bukod pa rito, maraming carbonated na inumin ang naglalaman ng mga artipisyal na sweetener na napag-usapan na natin, o mataas na halaga ng asukal na maaaring magpakain ng mga bakterya na gumagawa ng gas sa iyong bituka. Ang mga powerhouse na ito ng lasa ay mga pangunahing pagkain sa mga lutuin sa buong mundo. Ngunit mataas din ang mga ito sa fructans, isang uri ng carbohydrate na maraming tao na nahihirapang matunaw, lalo na habang tumatanda sila. Ang mga fructans ay mga kadena ng mga molekula ng fructose na hindi ganap na masira ng iyong maliit na bituka. Kapag ang mga ito ay umabot sa iyong malaking bituka, ang mga bakterya ay masigasig na nagbuburo sa kanila, na kadalasang gumagawa ng malaking halaga ng gas. Ang mga hilaw na sibuyas at bawang ay kadalasang mas may problema kaysa sa mga nilutong versyon dahil bahagyang sinisira ng pagluluto ang ilan sa mga compound na ito. Ito ay partikular na nakakabigo dahil ang mga sibuyas at bawang ay nag-aalok ng makabuluhang benepisyo sa kalusugan, kabilang ang mga anti-inflammatory properties at cardiovascular support.
Ang susi ay ang paghahanap ng iyong personal na antas ng pagpapaubaya at posibleng tumuon sa mga langis na na-infuse ng bawang, kung saan ang mga compound ng lasa ay natutunaw sa langis, ngunit ang mga problemang fruktan ay nananatili sa itinapon na bawang, o gumagamit ng mas maliliit na halaga ng mas madalas. Pinalalayo ng isang mansana sa isang araw ang doktor, ngunit maaari rin itong ilayo ang iba kung nahihirapan ka sa mga issue sa pagtunaw. Ang mga mansanas, peras, seresa, peach at plum ay naglalaman ng mataas na halaga ng fructose at sorbitol na parehong maaaring maging problema para sa tumatandang digestive system. Ang pagsipsip ng fructose ay maaaring maging hindi gaanong episyente sa pagtanda, ibig sabihin, higit pa sa mga ito ang umaabot sa iyong malaking bituka kung saan ang mga bakterya ay nagbuburo nito. Ang sorbitol, isang natural na sugar alcohol, ay may parehong epekto sa mga artificial na asukal na alcohol na tinalakay natin kanina. Ang balat ng mga prutas na ito ay naglalaman ng karagdagang hibla na maaaring mahirap matunaw. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong ganap na iwasan ang mga masustansyang prutas na ito, ngunit maaaring makita na ang pagbabalat sa kanila, pagkain ng mas maliliit na bahagi, o pagpili ng mga prutas na may mas mababang nilalaman ng fructose tulad ng mga berry ay mas gumagana para sa iyong system. Maraming kababaihan ang nagdadaragdag sa kanilang paggamit ng walang asukal na gum at mints habang sila ay tumatanda, kadalasan upang labanan ang tuyong bibig, isang karaniwang side effect ng mga gamot o para mapanatili ang sariwang hininga. Gayunpaman, karamihan sa mga gilagid at mints na walang asukal ay naglalaman ng sorbitol, xylitol o iba pang mga sugar alcohol. Ang mga compound na ito ay hindi mahusay na hinihigop sa maliit na bituka at nagbuburo sa malaking bituka na gumagawa ng gas. Bukod pa rito, ang pagngunguya ng gum ay nagiging sanhi ng paglunok mo ng mas maraming hangin na maaaring mag-ambag sa pamumulaklak at gas. Kung nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na mga issue sa pagtunaw at ikaw ay isang madalas na gum chewer o gumagamit ng mint, ito ay maaaring maging isang makabuluhang salik. Habang tayo ay tumatanda, ang ating produksyon ng mga asid ng apdo na tumutulong sa pagtunaw ng mga taba ay maaaring bumaba at ang ating gallbladder ay maaaring hindi gaanong walang laman. Nangangahulugan ito na ang mga pagkaing may mataas na taba na hindi kailanman naging problema noon ay maaari na mayong magdulot ng distress sa pagtunaw, kabilang ang gas, bloating at kakulangan sa ginhawa. Bukod pa rito, ang mga pagkaing may mataas na taba ay nagpapabagal sa panunaw na nagbibigay ng mas maraming oras sa bakterya upang mag-ferment ng iba pang mga pagkain sa iyong system na posibleng magpapataas ng produksyon ng gas sa pangkalahatan. Ito ay partikular na may kaugnayan dahil maraming kababaihan ang nagdaragdag sa kanilang pagkonsumo ng malusog na taba tulad ng mga mani, avocado at langis ng oliva, habang sila ay nagiging mas may kamalayan sa kalusugan sa pagtanda. Habang ang mga taba na ito ay kapaki-pakinabang para sa pangkalahatang kalusugan, ang kontrol sa bahagi ay nagiging mas mahalaga para sa digestive comfort. Ngayong napag-usapan na natin ang mga partikular na pagkain, pag-usapan natin kung bakit nagdudulot ng mga problema ang mga partikular na bagay na ito ngayon na maaaring wala na sila noon. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual na pagkain, ito ay tungkol sa kung paano nagbago ang iyong buong digestive ecosystem. Ang iyong gut microbiome, ang trilyong bakterya na naninirahan sa iyong digestive system, ay sumasaalam sa mga makabuluhang pagbabago habang ikaw ay tumatanda. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pagkakaiba-iba ng bakterya sa bituka ay karaniwang bumababa sa edad at ang balanse ay lumilipat mula sa mga kapaki-pakinabang na bakterya patungo sa mga potensyal na may problemang species. Sa iyong mga kabataan, mayroon kang matitibay na populasyon ng bakterya tulad ng Bifidobacterium at Lactobacillus na mahusay na nagpoproseso ng marami sa mga compound na napag-usapan natin. Habang bumababa ang mga kapaki-pakinabang na bakteryang ito, nagiging mas kitang-kita ang iba pang bakterya na gumagawa ng mas maraming gas habang tinutunaw nila ang pagkain.
Ang paglilipat na ito ay hindi nangyayari ng magdamag. Ito ay unti-unti. Kaya naman mapapansin mo na ang mga pagkain ay unti-unting nagiging mas problema sa paglipas ng panahon, sa halip na biglang magdulot ng mga issue. Narito ang isang bagay na hindi napagtanto ng maraming kababaihan. Ang mga karaniwang gamot ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong digestive system at magpapalala ng mga problema sa gas. Ang mga proton pump inhibitors, ginagamit para sa heartburn at acid reflux, ay nagpapababa ng acid sa tiyan na natukoy na namin na mahalaga para sa wastong panunaw. Ang mga antibiotics, kahit na kinuha buwan na ang nakalipas, ay maaaring makagambala sa balanse ng iyong gut bacteria sa mahabang panahon. Ang mga gamot sa presyon ng dugo, mga gamot sa diabetes, at maging ang ilang suplemento ay maaaring makaapekto sa panunaw at paggawa ng gas. Kung napansin mo ang pagtaas ng mga issue sa pagtunaw pagkatapos magsimula ng isang bagong gamot, ang koneksyon na ito ay nagkakahalaga ng pagtalakay sa iyong healthcare provider. Ang talamak na stress na sa kasamaang palad ay tumataas para sa maraming kababaihan habang tumatanda sila dahil sa mga responsibilidad sa pag-aalaga, mga alalahanin sa kalusugan o malalaking pagbabago sa buhay ay direktang nakakaapekto sa panununaw. Ang mga stress hormone ay nagpapabagal sa panununaw at maaaring baguhin ang komposisyon ng bakterya sa bituka. Kapag ang pagkain ay gumagalaw ng mas mabagal sa iyong system, ang bakterya ay may mas maraming oras upang i-ferment ito na gumagawa ng mas maraming gas. Ang stress din ay may posibilidad na gawing mas aware ka sa mga normal na sensasyon ng katawan, kaya maaari mong mapansin ang mga digestive sounds at sensasyon na dati mong hindi pinansin. Maraming kababaihan ang nagbabago ng kanilang mga pattern sa pagkain habang sila ay tumatanda. Marahil ay kumakain ng mas malaki, mas madalang na pagkain dahil sa abalang schedule o kumakain ng mas mabilis dahil sa mga hadlang sa oras. Ang parehong mga pattern na ito ay maaaring mag-ambag sa paggawa ng gas. Ang mga malalaking pagkain ay napupuno ang kapasidad ng iyong digestive system, lalo na kung ang produksyon ng enzyme ay bumaba. Ang mabilis na pagkain ay nangangahulugan na lumulunok ka ng mas maraming hangin at hindi numunguya ng pagkain ng lubusan na naglalagay ng karagdagang strain sa iyong digestive system. Ngayon, para sa bahaging hinihintay mo, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Gusto kong maging malinaw, ang layunin ay hindi alisin ang lahat ng mga pagkaing ito mula sa iyong dieta. Marami sa kanila ay hindi ka panipaniwalang masustansya at mahalaga para sa iyong pangkalahatang kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Sa halip, matututuhan natin kung paano i-enjoy ang mga ito sa madiskarteng paraan. Kung nais mong isama ang higit pa sa mga problemang pagkain sa iyong dieta, ipakilala ang mga ito ng paunti-unti. Ang iyong bakterya sa bituka ay maaaring umangkop upang mahawakan ang iba't ibang uri ng pagkain, ngunit kailangan nila ng oras upang i-multiply ang tamang species at ayusin ang kanilang produksyon ng enzyme. Magsimula sa maliliit na bahagi bawat ilang araw, unti-unting tataas ang dalas at laki ng bahagi sa loob ng 2-3 linggo. Halimbawa, kung ang beans ay nagdudulot sa iyo ng mga problema, magsimula sa 1/4 cup na paghahatid ng 2 beses sa 1 linggo. Pagkatapos ay dagdagan sa kalahating tasa na paghahatid at iba pa. Ang pamamaraang ito ay partikular na gumagana para sa mga pagkaing may mataas na hibla tulad ng buong butil at gulay. Ang iyong bakterya sa bituka ay literal na mag-evolve upang mas mahusay na mahawakan ang mga pagkaing ito kung bibigyan mo sila ng oras. Ang paraan ng paghahanda mo ng mga pagkain ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanilang pagkatunaw. Para sa mga beans at munggo, ang pagbababad sa magdamag at pagtatapon ng tubig na nakababad ay nag-aalis ng marami sa mga problemang oligosaccharides. Ang pagdaragdag ng isang strip ng kombu seaweed habang nagluluto ng beans ay nagbibigay ng mga natural enzyme na tumutulong sa pagsira sa mga compound na ito. Para sa mga gulay na cruciferous, ang pagluluto ng mga ito ay lubusan na nasira ang ilan sa mga matigas na hibla at sulfur compound. Ang pagpapasingaw,
Pag-ihaw o paggisa ng mga gulay na ito ay kadalasang mas mahusay kaysa sa pagkain ng hilaw. Para sa mga produkto ng paggawaan ng gatas, maaaring makatulong ang pagpili ng mga may edad na keso na may mas kaunting lactose o pagdaragdag ng lactase enzyme supplement. Ang Greek yogurt na may mga live na kultura ay kadalasang mas mahusay na pinahihintulutan dahil ang bakterya ay tumutulong sa pagtunaw ng lactose. Kapag kumain ka ng ilang mga pagkain ay maaaring maging kasing halaga ng kung paano mo ihanda ang mga ito. Ang pagkain ng mga pagkain gumawa ng gas ng mas maaga sa araw ay nagbibigay sa iyong digestive system ng mas maraming oras upang iproseso ang mga ito bago ang oras ng pagtulog. Ito ay maaaring mabawasan ang magdamag ng kakulangan sa ginhawa at umaga bloating. Ang pagsasama-sama ng mga problemang pagkain sa mga pantulong sa pagtunaw ay maaari ding makatulong. Ang luya, haras at peppermint ay may likas na antispasmodic na katangian at maaaring mabawasan ang produksyon ng gas. Ang pagdaragdag ng mga halamang gamot at pampalasa na ito sa mga pagkaing maglalaman ng beans, gulay o iba pang mapaghamong pagkain ay maaaring gawing mas matatagalan ang mga ito. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig kasama ng mga pagkain, sa halip na malamig na inumin, ay sumusuporta sa mas mahusay na panunaw. Maaaring pabagalin ng malamig na likido ang proseso ng pagtunaw, habang ang mga maiinit na likido ay nakakatulong na panatilihing mahusay ang paggalaw ng lahat. Kung nakakaranas ka ng malaking paghihirap sa pagtunaw, ang isang panandaliang diskarte sa pag-aalis ay makakatulong sa iyong matukoy ang iyong mga personal na nakaka-trigger na pagkain. Hindi ito nangangahulugan ng pag-aalis ng mga pagkain ng tuluyan. Ito ay isang diagnostic tool. Pumili ng isang kategorya ng mga pagkain, halimbawa, lahat ng mga produkto ng paggawaan ng gatas at ganap na alisin ang mga ito sa loob ng 10-14 araw. Panatilihin ang isang detalyadong talaarawan ng pagkain at sintomas sa panahong ito. Pagkatapos, muling ipakilala ang isang partikular na pagkain mula sa kategoryang iyon at subaybayan ang iyong mga sintomas sa loob ng 2-3 araw bago magdagdag ng isa pa. Tinutulungan ka ng diskarteng ito na lumikha ng isang personal na mapa kung alin mga pagkain ang pinakamalubhang nakakaapekto sa iyo, kung alin ang maaari mong tiisin sa maliit na halaga, at alin ang hindi nakakaabala sa iyo. Maaaring suportahan ng ilang mga suplemento ang iyong pagbabago ng digestive system. Ang mga pandagdag sa pantunaw na enzyme ay maaaring makatulong na mabawi ang pagbaba ng natural na produksyon ng enzyme. Maghanap ng mga malawak na spectrum na enzyme na kinabibilangan ng amylase para sa carbohydrates, protease para sa mga protina, at lipase para sa mga taba. Isa gawin. Ang mga probiotic ay maaaring makatulong sa pagpapanambalik ng mga kapaki-pakinabang na bakterya, ngunit piliin ang mga ito ng maingat. Ang iba't ibang mga strain ay may iba't ibang epekto, at kung ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gagana para sa isa pa. Maghanap ng mga multi-strain na probiotic na may hindi bababa sa 10 billion CFU, mga colony-forming unit, at mga strain na partikular na pinag-aralan para sa kalusugan ng digestive. Ang mga suplementong lactase na kinuha bago kumain ng paggawaan ng gatas ay maaaring maiwasan ang lactose-related na gas at bloating. Ang mga suplementong alpha-galactosidase tulad ng bino na kinuha bago kumain ng beans at gulay ay maaaring makatulong sa pagsira sa mga oligosaccharides na nagdudulot ng gas. Ang mga simpleng pagbabago sa pamumuhay ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa digestive comfort. Ang pagkain ng mas mabagal at ningumiang mabuti ay nagbibigay sa iyong mga enzyme ng laway ng mas maraming oras upang simulan ang panunaw at binabawasan ang dami ng hangin na iyong nilulunok. Ang regular na pisikal na aktibidad, kahit na 10 minutong lakad lamang pagkatapos kumain, ay nakakatulong na pasiglahin ang panunaw at maaaring mabawasan ang pagtatayo ng gas. Makakatulong din ang mga yoga poses na marahan na minamasahe ang tiyan. Ang pamamahala ng stress sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, malalim na paghinga, o iba pang mga diskarte sa pagpapahinga ay maaaring mapabuti ang panunaw.
Ang koneksyon ng gut-brain ay totoo at ang pagbabawas ng mga stress hormone ay nagpapahintulot sa iyong digestive system na gumana ng mas mahusay. Ang pananatiling mahusay na hydrated ay sumusuporta sa lahat ng aspeto ng panunaw, ngunit iwasan ang pag-inom ng maraming likido sa pagkain dahil maaari itong maghalo ng mga digestive enzymes. Habang ang pagtaas ng gas ay kadalasang isang normal na bahagi ng pagtanda, ang ilang mga sintomas ay nangangailangan ng propesyonal na atensyon. Kung nakakaranas ka ng biglaan, matinding pagbabago sa iyong digestive pattern, patuloy na pananakit ng tiyan, dugo sa dumi, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, o mga sintomas na makabuluhang nakakaapekto sa iyong kalidad ng buhay, oras na para kumonsulta sa isang healthcare provider. Kapag tinatalakay ang mga issue sa pagtunaw sa iyong doktor, maging tiyak tungkol sa iyong mga sintomas, kanilang timing at kung anong mga pagkain o sitwasyon ang tila nag-trigger sa kanila. Maraming mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang hindi nagtatanong ng mga detalyadong tanong tungkol sa mga detalye ng pagtunaw maliban kung direktang ibinalita mo ang mga ito. Isaalang-alang ang pagpapatingin sa isang gastroenterologist kung hindi sapat na matugunan ng iyong doktor sa pangunahing pangangalaga ang iyong mga alalahanin. Ang mga nakarehistrong dietitian na dalubhasa sa kalusugan ng digestive ay maaari ding magbigay ng mahalagang gabay para sa pamamahala ng mga sintomas sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pagkain. Makakatulong ang ilang mga pagsusuri na matukoy ang mga partikular na issue sa pagtunaw. Ang lactose intolerance ay maaaring masuri sa isang simpleng pagsubok sa paghinga. Ang small intestinal bacterial overgrowth, SIBO, na nagiging mas karaniwan sa edad ay maaari ding masuri na may pagsubok sa paghinga. Ang pagsusuri sa pagiging sensitibo sa pagkain, habang kontrobersyal, ay maaaring magbigay ng mga insight para sa ilang tao. Gayunpaman, ang mga protokol ng pag-alis at muling pagpapakilala ay kadalasang mas maaasahan para sa pagtukoy ng mga personal na nag-trigger na pagkain. Ngayon, ilagay natin ang lahat ng ito sa isang praktikal na plano ng aksyon. Magsimula sa pamamagitan ng pag-iingat ng isang detalyadong talaarawan ng pagkain at simptomas sa loob ng isang linggo. Tandaan ang lahat ng iyong kinakain, kapag kinain mo ito, at anumang mga simptomas ng digestive na iyong nararanasan, kasama ang kanilang timing at kalubhaan. Maghanap ng mga pattern. Ang mga simptomas ba ay nangyayari ng mas madalas pagkatapos ng ilang partikular na pagkain? Mas malala ba sila sa ilang partikular na oras ng araw? May kaugnayan ba sila sa mga antas ng stress o timing ng gamot? Phase 1, Weeks 1-2, tumutok sa mababang hay ng prutas. Tanggalin ang mga halatang trigger tulad ng walang asukal na gum, labis na carbonated na inumin o mga pagkaing alam mong nagdudulot ng malalang sintomas. Magsimulang kumuha ng mataas na kalidad na probiotic at digestive enzyme kung naaangkop. Phase 2, Weeks 3-6. Simulan ang unti-unting muling pagpapakilala ng mga masusustansyang pagkain na gusto mong isama sa iyong dieta. Magsimula sa maliliit na bahagi at gamitin ang mga diskarte sa paghanda na aming tinalakay. Ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga sintomas. Phase 3, Week 7+, ay fine-tune ang iyong diskarte batay sa iyong natutunan. Dapat ay mayroon ka na ngayong malinaw na larawan kung alin mga pagkain ang maaari mong tamasihin ng libre, kung alin ang maaari mong tisiin ng katamtaman ng may wastong paghahanda, at kung alin ang kailangan mong iwasan o ubusin ng napakatipid. Tandaan na ang iyong digestive system ay maaaring patuloy na magbago habang ikaw ay tumatanda, kaya kung ano ang gumagana ngayon ay maaaring mangangailangan ng pagsasaayos sa hinaharap. Manatuling flexible at maging handa na baguhin ang iyong diskarte. Tumutok sa pangkalahatang kalusugan ng pagtunaw, hindi lamang pagbabawas ng gas. Ang isang malusog na microbiome sa bituka, sapat na produksyon ng enzyme at mahusay na mga gawi sa pagtunaw ay magsisilbi sa iyo ng maayos sa lahat ng aspeto ng kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Huwag hayaan ang takot sa mga simptomas ng pagtunaw na humadlang sa iyo mula sa pagkain ng iba't ibang masustansyang dieta.
Gamit ang tamang mga diskarte, masisiyahan ka sa karamihan ng mga pagkain habang pinapanatili ang ginhawa sa pagtunaw. Balikan natin ang natutunan natin ngayon. Ang iyong digestive system ay nagbabago habang ikaw ay tumatanda. Iyon ay normal at inaasahan. Ang mga pagkain na malamang na magdulot ng gas sa matatandang kababaihan ay kinabibilangan ng beans at legumes, cruciferous vegetables, dairy products, artificial sweeteners, whole grains, carbonated na inumin, sibuyas at bawang, ilang prutas, produktong walang asukal at mataas na taba na pagkain. Ngunit narito ang pinakamahalagang punto. Ang pagkakaroon ng kaalamang ito ay hindi nangangahulugang kailangan mong alisin ang lahat ng mga pagkaing ito. Sa halip, mayroon ka na ngayong mga tool upang ma-enjoy ang mga ito sa estratehikong paraan na may wastong paghanda, timing at kontrol sa bahagi. Ang iyong araling bahay pagkatapos panoorin ang video na ito ay simple. Simulan ang pagkain at sintomas na talaarawan. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pag-unawa sa iyong mga personal na pattern ay ang unang hakbang tungo sa digestive comfort. Tandaan, ito ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Maging mapagpasensya sa iyong sarili habang natutunan mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong katawan. Ang digestive system ng bawat babae ay natatangi, at kung ano ang nag-trigger ng mga sintomas sa iyong kaibigan ay maaaring hindi ka talaga maapektuhan. Pinakamahalaga, huwag hayaang ihiwalay ka o hadlangan ng mga alalahanin sa pagtunaw na masiyahan sa mga sosyal na sitwasyon na may kinalaman sa pagkain. Gamit ang tamang diskarte, maaari kang makadama ng kumpiyansa at komportable habang tinatangkilig pa rin ang mga pagkain at karanasang nagdudulot sa iyo ng kagalakan. Ang iyong digestive health ay isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kagalingan, ngunit hindi nito kailangang tukuyin o limitahan ang iyong buhay. Mayroon kang higit na kontrol sa mga sintomas na ito kaysa sa iniisip mo, at ang maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkaiba. Kung nakakatulong ang video na ito, mangyaring i-like ito at mag-subscribe para sa higit pang nilalamang pangkalusugan na nakabatay sa ebidensya na partikular para sa mga kababaihang higit sa 50. Ibahagi ito sa mga kaibigan na maaaring makinabang mula sa impormasyong ito. Ang kalusugan ng digestive ay isang bagay na dapat nating pag-usapan ng hayagan, hindi pagdurusa sa katahimikan. Sa mga komento sa ibaba, ipaalam sa akin kung alin sa mga pagkaing ito ang pinaka-nagulat sa iyo o ibahagi ang iyong sariling mga karanasan sa pamamahala sa kalusugan ng digestive habang ikaw ay tumatanda. Makakatulong ang iyong mga karanasan sa iba pang kababaihan na dumaranas ng parehong mga hamon. Tandaan, ang pag-aalaga sa iyong kalusugan sa pagtunaw ay isang pagkilos ng pangangalaga sa sarili at nararapat kang maging komportable at kumpiyansa sa iyong sariling katawan sa bawat edad.